Kasalukuyang nasa tabi ng kalsada si Mirasol upang mag-abang ng masasakyan. Patungo siya ngayon sa kumpanya na a-applyan nito para sa office staff position. Ngunit hindi niya inaasahan ang isang binata na biglang pumigil sa kanya sa pagsakay sa jeepney. Excuse me, miss. Are you single? Tanong ng isang gwapong estranghero kay Mira. Saglit na napatitig ang dalaga sa lalaking kaharap ngayon. Sa itsura at ayos ng binata ay sigurado siyang ikakasal ito. Yes po. Bakit mo naman naitanong yun? Sagot naman ni Mira. That's good. How about husband? May asawa ka na ba? Asawa? Single nga po ko eh. Walang jowa tapos asawa pa kaya. That's great. Alright. Kung ganun, wala pala akong magiging problema. Nakangiting sabi ni Hugo, sabay pahawak sa kaliwang pulsuhan ng dalaga. Ha? Teka, bakit mo ko hinahawakan ngayon, Mister? Bitawan mo nga ako. Ano bang sa tingin mo ang ginagawa mo, ha? May binabalak kang masama sa akin, oh. Hoy, kuya, kung binabalak mo kong kidnapin, wala ka ring mapapala sa akin. Para sabihin ko sa'yo, mahirap lang ako. At mag-isa na sa buhay. Contractual worker ako. At maraming utang. Ngayon nga, may a-applyan akong panibago. Wala pa talaga akong pera, promise. Mamatay man ng chismosang kapitbahay ko. If that's the case, tutulungan kita sa problema mo. Let me take my wallet first. Alright. Here. Kunin mo tong black ATM ko. At bakit naman? Hindi ako interesado dyan. Ano bang paki ko kung pink, yellow, o anong kulay ang ATM mo na yan? Kunin mo na ulit to. Hindi ko kailangan yan, okay? You don't know what are you saying, miss. Later on, pasasalamatan mo rin ako. Anyway, let's go. Teka, hoy! Bitawan mo ako! Saan mo ba ako dadalhin, ha? Alam mo, kapag hindi ka pa talaga sumama sa akin na maayos, ipapakidnap for ransom talaga kita. Nagdahil sa kabatakot, tahimik na sumama na lamang si Mira sa estrangherong lalaki. Kaagad na isinakay siya nito sa isang itim na sports car. Halos lumuwa ang mga mata ni Marie nang makasakay doon. First time? Nakangising tanong ng binata habang nagmamaneho. Oo. Hindi ba obvious, ha? Ikaw ba ang may-ari nitong kotse na to? Obviously. Isa lang ito sa mga sasakyan ko. Actually, ito yung pinakamurang sports car na meron ako. Don't worry, ipapa-experience ko rin sa yung pagsakay sa mas maganda at expensive dito. Parang wala lang sa'yo mga sinasabi mo, ah. Kung ganun, mayaman ka palang tao? Sagot ni Mira. Mayaman? No. That word is enough to describe how wealthy I am. Wow, mahangin ka rin, no? Sabi ni Mira na may pilit ng ngiti sa mga labi. Am I? Of course. May pagmamalaki naman talaga ako. Kaya bakit ako mag-aaninlangan i-flex ko nung meron ako? Isang malalim na iritadong paghinga na lamang ang ginawa ng dalaga. Hindi na niya muling binuksan pa ang bibig upang hindi mabigwasan ang mayabang binata. Maya-maya hindi naman napigilan ni Mira ang mapatingin sa lalaking katabi, pasimple-simple niyang. Sinusulyapan ang gwapong mukha ng lalaki mula sa side mirror ng kotse nito. Alam kong gwapo ko. Don't be shy to say it on my face. Pilyong sabi ng binata na nakapokus pa rin sa pagmamaneho. Ha? Ano bang pinagsasabi mo dyan, ha? Gwapo? Ikaw? Akala mo ba? Hindi ko napapansin ha. Kanina ka pa pala yung tingin sa akin. Nakikita kita mula sa peripheral vision ko. Balak mo pa bang magsinungaling ha? Sagot ni Hugo. Alam mo, sobrang feelingero mo, no? Napapatingin lang naman ako sa'yo para in case na may gagawin ka sa akin masama. Malino kung may papasketch sa kapulisan niyang pagmumukha mo. Tsaka oo, sabihin na nga natin gwapo ka. Hindi pa rin yun basihan para makampante ako sa'yo. Marami na ako napanood na serial killer documentaries at majority sa mga suspect nun, gwapo. Wow. Just wow. Pagkatapos mo kong paghinala ang kidnapper, ngayon naman iniisip mong serial killer ako, ha? Really? Bakas ang pag-iritado sa tinig ng binata. Pasensya na kung napag-isipan kita ng masama. Pero, normal lang naman na isipin ko lalo na't bigla mo na lang ako kinaladkad pa sakay dito sa kotse mo. Tsaka hindi ba? Pinagbantaan mo pa akong tututuhanin ng pag-kidnap for ransom sa akin? Ay, pwede ba? Ha? Sabihin mo na nga kung ano ba talagang kailangan mo mula sa... Hoy! Ano ba ginagawa mo? Bakit bigla mo na lang inihinto ang kotse mo ng ganon? Hindi ka ba marunong magdahan-dahan, ha? Take off the seatbelt. Now. Nandito na tayo sa destination natin. Sagot ni Hugo. Destinasyon? Oh,
ito bang simbahan? Bakit nasa tapat tayo ng simbahan ngayon? Ano naman gagawin natin dyan? Magpapakasal? Bahagyang napatawa si Mira sa kanyang huling salitang nasabi. You got it right. You got it right ang sinasabi mo ha? Nagugulhang tanong ni Mira. Ay, kailangan na natin kumilos ngayon. Hindi ka ba marunong magtanggal ng seatbelt, ha? Gusto mo bang ako pang... Marunong? Marunong ako, no? Oo, ito na nga eh. Oh, ayan, tanggal na po. Oh, tapos, ano ngayon? Ano nang binabalak mong gawin sa akin, ha? Sabihin mo nga, napagtripan mo lang ba talaga ako? Ah, ikaw! Teka nga lang, ang hilig mong manghinala, no? Pwede mo naman ako sabihin na lumayas ng maayos. I mean, lumabas ng maayos. Hoy, ano to? Bakit mo ko hinihila papasok ng loob ng simbahan? Diyan mo talaga ako dadalhin? Just go with the flow. Ano? Malakas talaga ang tama mo, no? Mukhang may kinakasal dyan ngayon. Papasok pa talaga tayo dyan? Alam mo, pang-trespass tong ginagawa natin eh. Balak mo pa talaga akong isama sa gate crash, ha? Hindi. Hoy, bitawan mo nga ako. Bitaw sabi eh. Bigla na lamang napatikop ang bibig ni Mira nang tuluyan na silang dalawang makapasok sa loob ng simbahan. Hatak-hatak na siya ngayon ng estranghero binata sa gitnang pasilyo ng simbahan. Halos lahat ng taong naroroon ay napatayo mula sa kanilang kinauupuan. Napuno ng bulungan ang buong simbahan. Nagtataka at nanlalaki ang mga mata ng karamihan habang nakatingin sa kanila ng binatang hawak pa rin ng kaniyang kamay. Nang makarating sa pinakaaltar, hindi pa rin siya binibitawan ng lalaki, bagkus mas humigpit pa ang pagkakahawak nito sa kanya. Iho, ano bang nangyari sa'yo? Bakit ngayon ka lang dumating at sino yung babaeng kasama mo? Tanong ng isang matandang babae na nagngangalang Emerlita, halata ang pagiging sopistikada at mayaman. Ito ay si Doña Emerlita, ang mapagkumbaba at butihing lola ng estrangherong binata. Lola, pasensya na po kung ngayon lang ako nakarating pero hindi ako nagsisisi na nahuli ako ng pagdating dito. Nakangising sabi ng binata sabay baling ng tingin nito sa babaeng nakasuot ng trahe de boda. You're getting married with me. Paano mo ko nagawang paghiwantay ng ganito? Ha? At sino ba ang babaeng kasama mo ngayon? How dare you to do this to me, Hugo Serpente? Hugo palang pangalan ng... Halos mahulog naman ang panganiya nang mapagtanto na ang Hugo Serpente na nasa harapan niya ay ang nakatakdang mag-take over sa CEO position ng kumpanyang pag-a-applyan sana niya nitong umaga. Mas lalo pang ikinagulat ni Mira nang bigla na lamang siyang hawakan ni Hugo sa magkabilang pisngi sabay mariing hinalikan siya nito sa mga labi. Tila isang nakakahibang na pakaramdam naman ang bumalot sa buong sistema ni Mira. Hindi siya makagalaw sa kanyang kinatatayuan ngayon. Damang-dama niya ang bawat paggalaw ng mga labi nito sa kanya. Nakakabaliw. Iyan ang tanging nasa isip ng dalaga. Ngunit bigla na lamang natauhan si Mira nang biglang makarinig siya ng isang malakas na pagtili ng babae. Ito pala ang dalagang nakatrahe de boda. Hugo! Ano bang ginagawa mo, ha? Bakit mo hinalikan ang basurang babaeng yan? Bakit mo siya hinalikan? Bakit? Bakit? Singhal ng babaeng nakatrahe de boda. Dahil siya talagang gusto kong pakasalan. Kaagad namang napakunot ang noon ni Mira sa narinig. Ano? Teka! Ako? Ako ba? Ako ba ang tinutukoy? Hindi. Hindi, Hugo. Nagsisinungaling ka lang, di ba? Ako ang totoong mahal mo. Ako lang dapat ang pakasalan mo. Ako lang dapat. Mahal? Teka nga lang, Tiffany. I didn't love you in the first place. Kahit kailan. Kahit isang beses wala akong naramdaman mula sa'yo. No! You're just lying to me. Oh please, Tiffany. Kung usapang kasinungalingan lang naman, ikaw ang talagang sinungaling sa ating dalawa. Nagsinungaling ka sa akin. Sa aming lahat. Sa sobrang kabaliwan mo sa akin, pati yung pagbubuntis pineke mo. Yes, everyone. Ang narinig niyong lahat. Wala akong responsibilidad sa babaeng to dahil hindi naman talaga siya buntis. Nasa akin ang lahat ng ebidensyang magsasabi na nagsisinungaling lang ang magaling kong bride wannabe. Wait. Hugo, please. Let me explain first, huh? Kaya kong ipaliwanag ang lahat. Mas mabuti pa kung aalis ka na dito ngayon. Wala akong isasampang kaso sa'yo basta maayos ka na lang umalis dito. Get a life, Tiffany. Tiffany, anak. Hindi ko akalaing makakagawa ka ng ganitong kalokohan. Bakit mo kailangang ipahiya ang pamilya natin para sa kabaliwan mo? Let's go.
Mom, no. I love him. Mahal na mahal ko lang si Hugo kaya nagawa ko yun. Gusto kong maikasal sa kanya. Siya lang ang gusto kong, shut up! Gusto mo pa bang kalad ka rin kita palabas ng simbahan na to, ha? Hindi mo lang sinira ang sarili mo. Pati ang pangalan ng pamilya natin dinungisan mo sa kahibangan yan. Patawarin mo ko, Mom. I just... Alright, I'll go with you. Pero hindi pa ako tapos. Nagawa ko na to. At kaya ko ulit gawin to. Makahulog ang sambit ni Tiffany sabay baling ng tingin nito kanila Yuga at Mira. Matapos noon ay nagtatakbong lumabas ang babae palabas ng simbahan. Ay, ano ba naman tong nangyayari? Bakit kailangan kong madamay sa kadramahang to? Wala naman akong kinalaman dito eh. Wika ni Mira sa sarili. Father, pwede na pong patuloy ng kasal. Kahit iba na ang bride, tama? Of course. Pwede naman basta pareho niyong gusto ang isa't isa at wala namang magiging problema. Alright then, pakakasalin ko po ang babae na sa tabi ko ngayon. Ano? Ako? Papakasalan? Halos suminto naman ang paghinga ni Mira nang bigla namang inilapit ni Yugo ang mukha nito sa kanya. Bahagyang humilig ang ulo ng binata sa kanang tenga ni Mira. Wala akong balak takutin ka. Alam kong sobra kang nalilito ngayon sa mga nangyayari but please, I badly need your help, miss. Wala kang dapat ipag-alala. Babayaran kita ng malaki basta sumakay ka lang sa trip ko. Wala talaga akong ibang pagpipilian ngayon eh. I swear, habang buhay ako magdudusa kapag hindi mo ko tinulungan. Bulong ni Yugo sa kanya habang nakahawak sa magkabilang balikat niya. Bakit parang kasalanan ka pang magdusa ka sa buhay mo? Hindi nga kita. Napahinto naman siya sa sasabihin ng mabilis na hinalikan sa mga labi nito. I love you, babe. Ikaw, baliw ka na. Nakakarami ka na sa akin ah. Father, ituloy niyo na po ulit. Pasensya na po sa pagiging mainitin ng ulo nitong mahal ko. Kung ano-ano na lang talagang sinasabi niya dahil sa sitwasyon niya ngayon. Mukhang dala lang talaga ng pagbubuntis niya kaya... Teka, anong buntis? Ako? Hoy, ikaw tong kung ano-ano. Oh my, that's great. Hindi ako makapaniwalang magkakaapo na pala ako. You made me so happy today. Bulalas ng napakasayang lola ni Yugo. Hoy, teka lang. Ano ba talagang gusto mong... Just get married with me. Be my temporary wife and I swear, hindi mo nakakailanganin ng magtrabaho sa oras na ikakasal ka sa akin. Pasimpleng bulong muli niyang binata kay Mira. Ngayon napagtanto na ng dalaga ang lahat. Kaya pala siya biglang hinila ni Yugo papuntang altar upang maging pansamantalang asawa nito. Ngunit ang hindi niya maintindihan ay kung bakit kailangan niya pang magpanggap kung pwede namang matuloy ang kasal ng binata sa babaeng dapat pakasalan nito. Pero naisip niya ring niloko lamang pala si Yugo ng babaeng iyon. Pero bakit kailangan niya pa ring magpakasal ng binata sa kabila ng lahat? Pero bakit ano man ang dahilan ng binata? Kung tunay ngang mababago ang buhay niya sa pagpapakasal sa lalaki, sasakyan na lamang ni Mira ang kalokohang ito. I'm sorry, Father. You may continue now. Okay, again. Yugo Serpente. And, teka, ano nga palang buong pangalan mo, Iha? Mirasol Delavin po, Father. Alright, once again. Yugo Serpente and Marisol Delavin. Have you come here to enter into marriage without father? Pwede ko pa kayong i-skip na natin ang part na yan? Pwede po bang proceed na lang tayo sa Yumi Kiss the Bride? Doon din naman pong punto nun eh. Bahagya namang napatawang lahat sa biglang pagsabat na naman ni Yugo. Ibang klase rin talagang lalaking to ah. Pati pare hindi niya pinatawad sa kalokohan niya. Hindi ko talaga akalaing ikakasal ako sa ganitong lalaki. Inis na bulong ni Mira sa sarili. Well, pasensya na pero hindi pwede yung gusto mo, Mr. Serpente. Kailangan talaga nating idaan muna sa formal at tamang proseso bago mapunta yun sa gusto mong mangyari. Is that so? It's okay, Father. Pwede niyo na pong ipagpatuloy ulit ang sasabihin niyo. Pero pwede po bang pakabilisan na lang ng konti? Makalipas ang halos isang oras, dumating na ang parteng pinakahihintay ni Yugo. In the sight of God and His witnesses, I now pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. Malakas na nagpalakpakan at hiyawan naman ang lahat ng mga dumalo. Kailangan mo ba akong halikan ulit? Hindi ba parang kota ka na? Pilit na nakangiting sambit ni Mira sa kaharap na si Yugo. Well, kung ayaw mo namang halikan kita ulit, bakit hindi naman ikaw humalik sa akin ngayon? Niloloko mo ba ako, ha? Pareho lang yun eh. Pareho? I don't think so. Gusto mo ba ako na lang? Naputo lang sasabihin ni Yugo nang mabilis siyang hinalikan ni Mira sa kanang pisngi nito.
Isa lamang iyon na simple at walang mali siya na halik pero para kay Hugo, malakas ang naging dating nito sa kanya. Ilang beses na niyang nahalikan ng dalaga sa mga labi nito pero ibang tama sa kanya nang si Mira mismo ang kusang humalik sa kanya. Mabilis na pagdampi lang iyon ng pagmumuka at basa ng mga labi sa pisngi niya. Hindi batid ni Hugo kung bakit ikinabuhay iyon ng dugo at pagkalalaki niya. Okay na yun ha. Tama na yun. What the heck? It's just a nonsense case. Sambit ni Hugo sa sarili ngunit malinaw iyon na narinig ni Mira. Ano? Nonsense kiss? Wow! Pagkatapos mo akong pilitin na may apo, iho. Sa wakas, sobrang saya ko na makitang ikasal ka ngayon. Hindi mo alam kung gaano ko hinintay ang sandaling ito. Matapos ang mahabang panahon na pamimilit ko sa'yo na ikasal, heto na. Natupad na rin iyon sa babaeng tinatanggi mo pa. Mabuti na lang talaga at hindi buntis ang Tiffany na yun. Kung sakali pala ay habang buhay ka ng matatali sa isang babae na makasarili at sinungaling na gaya niya. I'm glad nalaman mo ang buong katotohanan bago nahuli ang lahat. That's true, Lola. Sa simula pa lang naman, plinano na niyang pikutin ako. Well, hindi ko naman kahahayaang mangyari yun. I will let her win. For the second time. For the second time? Anong ibig mong sabihin sa huling sinabi mo, Apo? Nothing. Nothing, Lola. By the way, gusto ko ipakilala na ngayon ang babaeng gusto ko makasama habang buhay. She's Mirazal. Delavin. Dugtong ni Mira, sabay sa pasimpleng inirapan ang binata. Ikinagulat naman bigla ni Hugo ang pag-irap ng dalaga. Sa halip na mainis sa ginawa ng dalaga, naging kakaiba ang dating nito sa kanya. Para bang mas naging kaakit-akit si Mira sa paningin niya. Babe, I would like you to meet my Lola. She's my Lola Merlita. Say hi to her. Hello po. Ma'am? Senyora? Madam? Donya? Iha, huwag kang kabahan at saka tawagin mo na lang akong Lola, okay? Alam mo, I'm so glad to finally meet you. Masaya ko na sa wakas, nakatagpo na rin ang mamahal ng apo ko. Kahit po ba hindi ako mayaman? Hindi po talaga kasi ako galing sa isang may impluwensyang pamilya. It doesn't matter to me, Iha. Nanggaling na rin ang pamilya namin sa kahirapan kaya hindi yun kailanman magiging issue sa akin. Sigurado nga kung pareho pang nabubuhay ngayon ang mga magulang ni Hugo, susuportahan talaga kayong dalawa. Basta ang importante lang naman ay tapat ang hangarin at tunay ang pagmamahal mo para sa aking apo. Isang malalim na pagbuntong hininga ang ginawa ni Mira. Sa isip-isip niya ay maswerte siyang hindi naman pala magiging malatelenovela ang buhay niya ngayon na magpakasal siya sa isang napakayamang binata. Lola, sa tingin ko po kailangan na namin umalis. Ayos lang po ba kung hindi na kami pumunta sa reception ng asawa ko? Naglala lang po ako masyado na siyang maigsos sa mga nangyayari. Pagpapahingayin ko na lang po muna siya sa kondo ko para sa kapakanan ng baby namin. Baby? Bakit parang hindi ko alam yun? Tama, buntis nga po ako. Oh my, hindi pwede yan. Sige, pwede na kayo umalis ngayon. I'll take care of everything. Wala kayong dapat ipag-alala. Higit pa sa lahat, mas importante ang kaligtasan ng apo ko. Matapos makalabas ng simbahan, kagad na sumakay muli sina Hugo at Mira sa sports car ng binata. Hindi talaga ako makapaniwala. Seryoso bang ikinasal na ako? Ikaw? Sabihin mo nga, seryosong kasal ba ang nangyari sa pagitan natin, ha? Hindi ba fake wedding lang yun? Sana naman kahit pagpapanggap lang bilang mag-asawa mo ang nagagawin ko. Paano kung totoo nga ang naging kasal natin? Tanong ng binata habang nagmamaneho. Hindi pwede yun. Magpa-file ako agad ng annulment. Pero sa oras na mangyari talaga yun, sira na ang buhay ko. Kung sakaling maghiwalay tayo, anong mangyayari sa akin? Hindi naman nata maganda sa party ko yun. Isang babae na ikinasal at nakipaghiwalay agad sa loob ng isang araw? Sino namang magseryoso pa sa akin kapag nalaman? Huwag kang mag-alala. Hindi tunay ang naging kasal natin. Talaga? Hindi nga. Totoo ba talaga yan? Ay, mabuti naman kung ganun. So, ang ibig sabihin, walang bisa ang naging kasal natin? Nagpapanggap lang talaga tayo bilang mag-asawa, tama? Yeah. Sa madaling salita, ikaw ang employee ko. At ako naman ang employer mo. Ang sabi mo sa akin kanina nag-aanap ko ng trabaho, di ba? So here it is. Simula ngayong araw na to, magtatrabaho ka na sa akin. Nagtatrabaho ka na ngayon bilang peking asawa ko. Kaya nga syempre kailangan mong tumira kasama ko sa iisang bubong.
Let's just say in my condo for more privacy. Siguradong magiging curious ang lahat ng tao sa'yo, lalo ng mga paparazzi. You have to keep yourself low-key. Copy. Bale, paano nga pala kung may nakaalam na hindi tayo ang tunay na mag-asawa? Wala kang dapat ipag-alala tungkol dyan. May mga plano na ako sakali bang mangyari yan. Pero syempre, kung pareho naman tayong mag-iingat, wala tayong magiging problema, di ba? Oh wait, nandito na pala tayo ngayon. Sabi ni Hugo, sabay hinto ng kotse nito sa tapat ng isang napakalaking condominium building. Nang makababa silang dalawa ng sasakyan, halos lumuwa naman ang mga mata ni Mira nang makita ang mataas at high-class na condominium building. Sa pakiwari niya ay pawang mayayaman at piling tao lamang ang may karapatang tumira doon. Come on, come with me. Pag-uusapan natin ang lahat sa loob. Teka lang, bakit kailangan mo kong akbayan? Nakalimutan mo na ba agad, ha? Hindi ba umaarte tayo bilang mag-asawa? Simula ngayon, kailangan na nating magsimulang umarte bilang sweet newlywed couple. Let's go, babe. Kagad namang naglakad ang dalawa papasok sa loob ng condo building. Tila naman isang kilala at sikat na artista si Hugo dahil sa bawat taong nakakasalubong nito ay may bumabati sa kanya. Nang makapasok sa elevator, mahinang tinabig ni Mira ang braso ng binatang nakaakbay sa kanya. Hindi mo na ako kailangang akbayan dito. Wala naman tayong ibang kasabay sa elevator na to. Right. Sorry. You must be flustered and shy. Ano? Flustered and shy? Sa'yo? Excuse me? Iniisip mo sigurong ma-intimidate ako sa presence mo, no? Sa tingin mo ba kung sino ka na porke mataas ang katayuan mo sa buhay? Para sabihin ko sa'yo, wala akong nararamdaman na kahit anong intimidation sa'yo. What? Teka nga lang. Bakit ba parang nainsulto ka agad sa sinabi ko? Hindi naman ako nakikipag-awat sa'yo, ah. Tsaka, baka nakakalimutan mo. Ako ang amo, bakit tinatrato mo ako parang under ako? Baka nakakalimutan mo rin na ikaw tong nagmakaawa na pakasalan kita kanina. Kailangan na kailangan mo ng tulong ko kaya ikaw pa nga ang may utang na loob sa ating dalawa. Ano? Ako? May utang na loob sa'yo? Tsaka anong pinagsasabi mong nagmakaawa ako sa'yo? I didn't do it. What the hell just happened? Teka, bakit biglang nawala ng ilaw tsaka huminto ng elevator sa pag-akyat? Anong gagawin natin ngayon? Mukhang na-stuck ata tayo dito ah. Oh shit, nakalimutan ko na under maintenance pala ang elevator na to. Ano? Kaasar? Ay, kung minamalas ka nga naman talaga. Bakit ikaw pang kailangan kong makasamang ma-stuck dito sa loob? Pwede namang ibang tao na lang. So are you wishing for someone else, ha? Tanong ni Hugo na may bahid ng pagkainis sa tinig nito. Hindi rin maintindihan ng binata ang kaniyang nararamdaman ngayon. Hindi naman siya ganoong nainis sa naging sagutan nila ni Mira, ngunit may kakaibang dating sa kaniya ang huling sinabi ng dalaga. Samantala sa labas ng elevator, isang utility worker naman ang nagsabit ng under maintenance signboard sa elevator kung nasaan sila Hugo at Mira. Sa ngayon walang nakakabatid na nakakulong pala ang dalawa sa loob ng elevator. Oh, bakit parang ikaw naman ang nainis sa akin ngayon? Well, you are the one who started this nonsense conversation. Pwede ba? Itigil mo na nga natin to. Mag-isip na lang tayo ng kung ano pwede natin gawin para makalabas dito. Alright. Dala mo ba ang phone mo ngayon? Hindi. Iniiwan ko lang talaga yun sa apartment unit ko kapag may pupuntahan akong job interview. Malay ko ba naman kasing mangyayari to? Ikaw ba? Are you stupid? Kaya nga tinatanong kita, di ba? I don't have my phone right now. That's why I'm asking you. Oo nga pala. Bakit kailangan niyang mainis? Wika ni Mira sa sarili. Ano binubulong-bulong mo dyan, ha? Minumura-mura mo na ba ako ng palihim? Minumura? Excuse me, hindi ako ganong klase ng tao. Kung mumurahin man kita, harap-harapan kung gagawin yun. Nang marinig ni Hugo ang huling sinabi ni Mira, kagad namang gumana ang kanyang malikot na imahinasyon na nasa isang kama sila at pinagmumura-mura siya ng dalaga. Kakaibang init ang biglang naramdaman ni Hugo nang maisip niya yun. What the heck is wrong with me? Kung ano-anong kabaliwan ang pumapasok sa isip ko. Bakit ba natu-turn on ako sa babae na to? Wala pang ang 20 hours simula nang magkakilala kami. This is not normal. Nababaliw ni ata ako. Huy, anong binubulong-bulong mo dyan? Baka ako nang minumura-mura mo ng palihim ngayon ah. Teka, naistatwa ka bigla. Ayos ka lang ba? I'm freaking horny. Biglang bulalas naman ang binata. Ha? Ano? Ikaw? Horny. Huy, wag mo talaga akong subukan. Babalian ka ng mga buto sa oras na dumikit sa akin yan ngayon. What?
Kasalanan mo tong nangyayari sa akin ngayon. Nagsimula tong lahat sa paghalik mo sa aking pisngi. It was your damn kid's fault. Ano? Baliw ka na talaga, no? Tinatawag mo talagang halik yun, ha? Parang nasubsob nga lang ako sa sahig nun, eh. Sahig? Talaga bang ikinumpara mong mukha ko sa sahig, ha? Seriously? Napaka-perfecto ng mukha kong to para insultuin mo lang ng ganyan. Wala akong sinabi na sahig yung mukha mo. Ang sinabi ko lang naman, Sa gitna ng muling pagtatalo nila, bigla namang gumalaw ng bahagyang elevator. Nang dahil doon ay pareho silang nawalan ng balanse. Pareho silang bumagsak sa sahig ng elevator. Kasalukuyang nasa ibabaw ni Yugo ang dalaga ngayon. Mr. Serpente? Ayos ka lang ba, ha? I'm not okay right now. Ano? Anak ko, nabugok ba ang ulo mo? Ay, hindi ko pa naman masyado makita kung nagkaroon ka ng galos. Ang lakas kaya ng pagkakabagsak mo tapos pumaibabaw pa ako sa'yo. Tama. Kailangan ko na umalis ngayon sa pagkakadagan ko. Naputol ang sasabihin ni Mira nang biglang pumaibabaw naman si Yugo sa kanya. Teka, bakit ka biglang pumaibabaw sa akin? Ano bang nangyari sa'yo, ha? Hindi ko rin alam. Hindi ko alam kung anong ginagawa ko ngayon. Sa tingin ko, masasagot lang ang mga tanong ko Kung ano? Hoy, Mr. Yugo Serpente, kung ano mang iniisip mong gawin, naputol muli ang kaniyang sasabihin nang bigla na siyang siniil ng halik na binata sa kaniyang mga labi. Nalaki naman ang mga mata ni Mira nang dahil sa ginawa ni Yugo. Halos ilang segundong nakadampi ang mga labi nila sa isa't isa nang biglang unti-unting gumalaw ang mga labi ng binata. Bahagyang kinagat ni Yugo ang pang-ibabang labi ni Mira. Sa halip na masaktan ay kakaibang kuryente ang naging dulot nito sa buong katawan niya. Walang kamalay-malay ang dalaga na tumutugon na rin pala siya sa mga halik ni Yugo. I didn't think you'd be so responsive. Sambit ni Yugo sa bariton ng boses nito. Mas lalo namang nag-init ang buong katawan nito sa pagbulong ng binata sa kaniyang kanang tainga. Hindi niya alam, ngayon ang sasabihin at gagawin. Para siyang nanlambot at nanghina sa presensya ni Yugo. Nababaliw na yata ako. Hindi tama itong ginagawa natin, Mr. Serpente. But we both want this, Mira. Wala na tayong magagawa. Pareho tayong nakakulong sa elevator na to. Let's just cherish this moment together. Just for tonight. Sabi ni Yugo sabay agresibong hinagkan muli ang mga labi ni Mira. Mula sa isang halik, mas naging agresibo at malalim pa ang sandaling pag-iisa nilang dalawa. Tila ba nabagbagang apo ang kanilang damdamin. Magdamag na pinagsaluhan nila Yugo at Mira ang mahabang gabi na parabang walang katapusan. Kinabukasan nagtataka namang nagising si Mira sa loob ng isang malawak at hindi pamilyar na kwarto. Nakaiga siya sa isang puting kama at nakasuot ng isang malaking panlalaking t-shirt at boxer short. Anak nang, nasan ba ako ngayon? Tsaka, bakit ganito ang suot ko? Tama. Kahapon. Teka, anong mga nangyari kahapon? Ang mga nangyari kahapon, totoo ba talagang nangyari ang lahat ng yun? Oo, pati na rin ang ginawa natin sa elevator. Ikaw? Yugo Serpente? Kung ganun, totoo talaga. Pati ang... hindi. Ang tanga ko. Bakit? Bakit ko ginawa ang bagay na yun? Hindi ko dapat hinayaan yun mangyari. I hate the reaction on your face. Na-enjoy mo rin naman ang nangyari sa atin, di ba? Pareho lang natin ginusto yun. Ano? Kasalanan mo. Kasalanan mo ang lahat ng yun eh. Kung hindi mo sana ako inakit. Pero nagpaakit ka, di ba? Oh well, alam ko namang wala talagang babae ang makakatanggi sa akin. Akala mo, basta-basta lang ang kinuha mo sa akin? Virginity ko yun, gago ka ba? Hindi mo alam na sobrang pinakahiingatan ko yun. Hindi pa nga ako naikakasal tapos... walang hiya ka talaga. Manyak. Bastos. What the? Bakit mo ba ako binabato ng unan? Ano bang mali sa ginawa natin, ha? Pareho natin ginawa yun ng walang nag-uutos sa ating dalawa. Tsaka kasal naman na tayo, di ba? Kaya nga ano bang mali? Kasal? Baka nakakalimutan mong peke lang yun. Sira ka talaga. Sinamantala mo talaga ang pagkakataong yun eh. Manya ka, mga akit. Peke? Hindi. Hindi peke ang naging kasal natin. It was a real wedding, Miss Delavine. Ano? Totoo? Hindi ba sabi mo peke lang yun? Sabihin mo nga, niloloko mo lang ba ako, ha? Yun rin ang buong akala ko pero hindi sinasadyang totoo na process ang kasal natin. So technically, kasal tayo at pwede natin gawin yun.
Hindi. Hindi pwede. Ikaw, pati karapatan ko sa pagpapakasal kinuha mo. Walang hiya ka talaga. Teka, ano ba? Itigil mo na yung pagbabato sa akin ng kung ano-ano. Stop it! I said stop it! Upang matigil si Mira sa pambabato, kaagad na sumampa si Yugo ng kama at pumaibabaw kay Mira. Bakit ka biglang sumampa dito sa kama ha? Bitawan mo nga ang mga kamay ko. Hoy, kung binabalak mo namang... Oo, kung hindi ka pa rin talaga titigil, sa pag-hysterical mo, uulitin ko talaga lahat ng nangyari kagabi. Subukan mo lang talaga ulit. Sisiguraduhin kong mapuputol na yung kaligayahan mo. Nang marinig ni Yugo ang mga sinabi ng dalaga, kaagad siyang umalis sa pagkakadaga nito. Alright. Hindi ko na ulitin yon. Not unless, gustuin mo ulit. Oh, don't make that scare face. Binibiro lang kita ulit. Anyway, huwag ka tumayo dyan sa higaan. Sigurado akong gutom ka na ngayon. Dadala na lang kita na doon ng breakfast, okay? Hindi bali na. Hindi mo naman kailangan gawin yun para lang gumana ang loob. Sa tingin mo ba? Hindi ko alam. Sigurado akong hindi mo makakayang makatayo ngayon. I really don't know that you're a virgin. I'm sorry for being rough to you so last night. I promise to be careful next time. Next time? Balak mo pa rin talagang ulitin eh. Hoy, teka, bumalik ka nga dito. Pasalamat ka talaga hindi ako nakakalakad ngayon. Ay, ang tanga mo naman kasi Marisol de Levin. Bakit mo yung sinuko ang bataan sa peking asawa mo? Tapos, totoo pa ang naging kasal namin. Ano bang kalokohan talaga tong pinasok ko? Makalipas ang 10 minuto, kagad namang naihati ni Yugo ang inihandang almusal ng dalaga. Alam mo, ikaw pa lang talaga ang unang babae na pinagandaan ko ng breakfast. Ang swerte mo sa isang conglomerate business tycoon ng CEO ng isang Ito ka na naman sa pagbibida. Ay, pwede bang iwanan mo muna ako saglit? Gusto ko lang makakain ng maayos. Kung okay lang, Mr. Serpente? without even saying thank you? Wow, that's rude. You know? Thank you, Mr. Serpente. Okay na ba? Pwede ka na bang umalis ngayon? Tanong ni Mira na may talim ng ngiti. You. Well, I'm sorry to say this pero kailangan na talaga natin mag-usap ngayon. Hindi na makapaghintay pa ang sasabihin ko tong Miss Delavin. Importante talaga ang dapat nating pag-usapan. Alam mo na, tungkol sa peking relasyon nating binong asawa. Okay, sige. Sabihin mo na sa akin kung ano ba ang mga plano mo at kailangan kong gawin. Alright, I have this pen recorder here. Ito ang magsisilbing katibayan ng magiging kasunduan natin. Kalahating oras naman ang lumipas bago matapos ang kanilang napagkasunduan. So ganun lang naman kadali ang lahat. Kailangan mo lang galingan ng pagpapanggap mo bilang asawa ko. Stay with me for about, well, hindi pa ako sigurado kung hanggang kailan pa tayo magpapanggap. Sasabihin ko rin sa'yo once na nasa akin ang lahat ng mamanahin ko. Basta wala namang dapat ipag-alala. Babayaran kita ng napakalaking halaga sa oras na matapos mong pagtatrabaho sa akin. Alright, you got my black ATM card. It has no limitations. Pwede mo munang gamitin yan kahit na anong bagay na gusto mong bilhin. Kung ganun, hindi pala talaga basta ordinaryong ATM card yun. Yeah, I think wala pa nga sa 5 tao sa bansa ang may-ari niyan o ang mayroon yan. Pagbibida ni Yugo. Tama. Bakit pa nga ba ako magugulat sa mga naririnig ko sa'yo? Hindi pala talaga sapat ang salitang mayaman para maidugtong sa pangalan mo? Teka, matanong ko nga lang. Bakit mo nga pala napagdesisyonan ng maghanap ng babaeng magpapanggap bilang asawa mo? Medyo nalilito lang ako sa mga nangyayari kahapon. Ang buong akala ko gagamitin mo lang ako para hindi matuloy ang kasal sa babaeng hindi mo gusto. Pero yun pala may tinatago ka ng alas laban sa kanya. Ang hindi ko maintindihan bakit kailangan mo pa rin magpanggap na ikakasal? To be honest, hindi naman talaga ako interesado sa kayamanan at kumpanya ng lola. Ang kaso, binalaan niya akong idodonate ang lahat-lahat ng pagmamayari ng pamilya namin sa iba't ibang charity institution. At ayokong mangyari yun. Ilang taong pinaghirapan ng namayapa kong Lola Julio. Ang naipundar ang lahat. Lalo na malaki ang naging hirap niya sa pagpapalago ng kumpanya namin ngayon. Gusto ko ipagpatuloy yun para ipareserve ang napaghirapan ng lolo. At magagawa ko lang yun kung magpapakasal ako. You know, I really don't want to get married, but I have to. Yan ang nag-iisang kondisyon ni Lola para may pamana sa akin ng lahat. Kaya nga sana ngayon maunawaan mo na ang lahat. Mahigit 1 linggo na ang nakalipas nang magsimulang magsama sina Yugo at Mira sa iisang bubong. Hindi naging madali ang pagsasama nilang mag-asawa na dahil sa araw-araw na pang-aasar ng binata sa dalaga. Halos araw-araw kong paalalahanan ni Yugo si Mira sa mga nangyari sa kanila noon sa elevator.
Kanina ka pa dyan, Hugo? Bakit hindi ka man lang nagsabi, ha? Namumulang sabi ni Mira sabay ayos ng kaliwang strap ng bra niyang lumaylay. Hawak nito ang puting t-shirt na ipinangtaklob na muna niya sa kaniyang dibdib. Oh, don't mind me. Just enjoying the view. Ano? Ikaw? Nakita mo na nga nagbibihis pa ako tapos tinitingnan mo lang ako? Bakit? May dapat pa ba akong gawin higit sa pagtitig ko sa'yo? Nahawakan at natikman ko na nga ang bawat sulok ng katawan mo. Ang kaso nga lang, hindi ko pa nakikita ang lahat ng yan dahil madilim. Ikaw, walang iya ka talaga. Bakit ba hindi mo malimot-limutan yun, ha? Manyakis ka talaga eh. Ano? Manyak? Tsaka mo na lang ako sabihing manyak kung araw-araw naman nangyari sa... Manahimik ka na nga lang. Hindi ako matatapos sa pagbibihis dahil sa'yo. Labas! Alright, lalabas na nga eh. Wala pang nangyayari sa atin. Nilabasan na. Bastos ka talaga, no? Ares, umalis ka na nga dito. Sabi ni Mira habang itinutulak palabas si Hugo ng kwarto. Kaganiyang isinara at nilak ang pinto nang makalabas na ang binata. Samantala hindi naman mapigilang mapatawa ni Hugo sa labas ng kwarto. Damn, she's so cute. And hot. Eh, ano bang pinagsasabi mo, Hugo Serpente? Natatawa ka lang sa naging reaksyon niya. Binibiro mo lang naman ang babaeng yun. Hot? Bakit ba biglang lumabas sa bibig mo ang salitang yun? She's only cute but... No. Bakit naisip ko rin cute siya? What the hell is wrong with me? Sa tingin ko, kailangan ko lang umalis sa lugar na to. Why do I feel hot all of a sudden? Napapailing na sabi ni Hugo sa sarili. Kagad naglakad si Hugo papunta sa pinto ng condo unit niya upang lumabas at magpahangin. Ngunit laking gulat niya nang tumambad bigla ang nakangiting Lola Emerlita nila. Oh, Lola Emerlita, bakit po kayo biglang nagpunta dito? Hindi man lang po kayo nagsasabing darating. Gusto ko lang naman isorpresa kayo ni Mira. Where is she? May dala akong makakatulong sa magandang pagbubuntis niya. Buntis? Oo nga pala. Buntis ang asawa ko. Nasa kwarto po siya ngayon at nagbibihis. Oh, there you are, Mrs. Serpente. Masayang sabi ni Lola Emerlita at kaagad na nilapitan si Mira na kalalabas lang ng kwarto. Lola Emerlita? Nandito po pala kayo. Well, I'm just here to check you out. Oh my, bakit mukhang malaki ang eyebags mo, iha? Hindi ka ba pinatutulog ng apo ko? Sabihin mo sa akin, pinapagod ka ba niya gabi-gabi? Ano po? Naku, hindi po, walang ganun. Wala pong nangyari sa amin ni Hugo. What? Walang nangyayari. Alright, alam ko na, buntis ka nga pala, it's okay. Tama na magkontrol muna kayong dalawa. Basta kailangan mong alagaan ang sarili mo. And I brought you something here. Take this. Huh? Ay, salamat po pero hindi na po kayo sana nag-abala pa, Lola Ermelita. No, it's okay. Maliit na bagay lang naman ang mga to. Siguraduhin mong kakainin mo ang lahat ng yan, okay? Healthy ang lahat ng pagkain to para sa iyo at sa baby mo. Baby? Baby, tama. Buntis. Buntis nga po pala ako. Ay, ano bang nangyayari sa inyong dalawa? Bakit parang nakakalimutan yung magkakaanak na kayo? We're just joking around, Lola. Kayo naman po. Of course, alam po namin na magkakaanak namin. Right, wifey? Tama. Tama po ang pilyo niyong apo, Lola. Inaalagaan naman po namin pareho ang bata na nasa sinapupunan ko ngayon. Alright. Basta ang mahalaga lang naman sa akin, pareho niyong nagagampanan ng mga tungkulin niyo bilang mga nalalapit na magulang. Ilang buwan na nga palang apo ko sa sinapupunan mo, iha? Halos 2 linggo na po ata, Lola. Sa tingin ko po, 2 weeks na. 2 weeks? Oh my, matagal pa pala bago lumabas ang apo ko. Well, I guess babalik na lang ako or better yet, ako na lang ang bisitahin niyo sa susunod, okay? Sige po, Lola Emerlita. Bisitahin na lang po namin kayo ni Hugo. Ni Habi pala. That's right, Lola. Pupunta na lang po namin kayo sa susunod. Basta inaasahan ko yan, ha? I'll get going. Hindi nyo na ako kailangang ihatid sa labas. So just stay here. Paalam na sa inyong dalawa. Nakangiting sabi ni Lola Emerlita. Pareho na ring na maalam sina Hugo at Mira sa matanda habang kumakaway. Ay, sa wakas, nakaalis rin si Lola. Hugo, alam mo, isa pang problema natin ng bata na inaasahan ng lola mo. Kung ang totoong kasal natin ang mapapalagpas ko pa. Kaso ang baby parang sobra naman na ata yun. Alam mo, madali lang naman ang solusyon dun eh. Ha? Ano? O sige,
Sabihin mo nga kung paano natin re-resolvehin yun, ha? Let's make a baby. Oh wait, nagawa na nga pala natin. Hintayin na lang natin kung may mabubuo. Ah, sakit nun ah. Bakit ka ba nangangampas dyan? Kung ano-ano ba naman yung kalukuhan lumalabas sa bibig mo? Misalti ka talaga no? Pero paano kung may mabuo nga pala sa nangyari sa atin? Be it. Pareho natin ginawa yun kaya responsibilidad natin ang nangyari. Tsaka hindi kita bababayaan. Wala kang dapat ipag-alala. I'll be here for you and our baby. Kakaibang pagkabog sa dibdib naman ang biglang naramdaman ni Mira sa kaniyang dibdib. Para bang pabilis ng pabilis ang bawat pagtibok ng puso niya dahil sa sinabi ni Hugo. Hindi bali na. Kung sakaling man na may mabuo sa nangyari sa atin, ako nang bahala. Para lang malaman mo na agad ngayon na kaya ko alagaan. What are you saying? I won't let that happen. Sa paglipas ng panahon, maghihiwalay rin naman tayo, di ba? Tsaka sa oras na mangyari yon, kusa na akong aalis sa buhay mo. Itigil mo na nga yung mga sinasabi mo. You're not going to get pregnant. Wala kang dapat ipag-alala. Ano? Anong ibig mo sabihin dyan? Well, luckily, nakapagdala ako ng kondom nung gabing yun. I have one on my wallet so you're safe. Talaga? Sigurado ka dyan Buti naman pala kung gano'n ang nangyari. Mukhang responsible ka naman pala pagdating sa ganong klaseng bagay. Sigurado lagi kang may dalang kondom in case natamaan ka ng pagkamanyak. Here we go again. Bakit mo ba ako laging sinasabihan ng manyak ha? Bakit? Hindi ba? Manyak ka na naman talaga Kung manyak nga ako, sana araw-araw at oras-oras kitang nasa kama no? Hindi mo alam kung gaano kahirap magstay sa isang bubong na may kasamang babae na walang nangyayari. It's just so painful on my part. Wala na talaga akong masabi sa'yo. Basta hindi pa rin magbabago ang sinabi mong yan sa pagtingin ko sa'yo. Ay, baala ka na nga dyan. Teka, saan ka pupunta? Hindi ka ba nagpapaalam sa akin Kailangan ba? O sige na, pupunta po ako ng palengke ngayon para mamili. Pansin ko lang nitong mga nakarang araw, ang lawak-lawak ng kusina mo tapos ang laki at upgraded pa ng refrigerator mo pero wala namang kalaman-laman. Ay, ano kaya yun? May black card na walang limitasyon ng laman pero wala ka namang binibiling pagkain o ingredients para sa loob dito? Well, to be honest, hindi ko naman kailangan gawin yun. Dahil wala naman ako lagi sa bahay. Bakit halos araw-araw ka na nandito simula nung naikasal tayo? Hindi ba na i-take over na sa'yo ng lolo mo ang buong kumpanya niya? Higit sa akin, yun dapat ang mas pinagtutuunan mo ng pansin. Kung iniisip mo namang gagawa ko ng katanghan habang wala ka, hindi yun mangyayari. Maingat akong tao at hindi gagawa ng kahit anong ikasisira ng reputasyon mo kaya pwede mo na akong iwan at hayaan mo na ako sa mga gagawin ko, okay? Sige na, alis na ako. Teka, ang dami mo namang sinabi Nakalive lang ako ngayon. Bukas pa ako papasok bilang CEO ng kumpanya namin. Okay, good for you. Sige, kailangan ko na talagang umalis. Gusto mo bang sabahan kita sa papunta? Sa pupuntahan mo? Hindi, ayos lang ako. Kaya ko na ang sarili ko, Mr. Serpente. Bye! I have my car, Miss Delavine. Mas convenient para sa'yo kung isasama mo ko. Willing rin ako magdala ng mga bibilin mo. Sigurado ka pa talaga dyan, ha? Narinig mo naman siguro sinabi ko kanina. Sa palengke ang punta ko ngayon. Public market yun at hindi the-air ko ng pamilihan. Hindi ka bagay doon. It's up to me to decide, Mira. Gusto kitang samahan. Hayaan mo na akong gawin to, please. Sa huli, wala namang nagawa si Mira kundi pumayag na lang sa gusto ng binata. Matapos, ang naging 1 oras na biyahe nakapunta na rin sa wakas ang dalawa sa isang pampublikong palengke. Oh, Suki, ikaw ba yan, Iha? Halos 1 linggo nung huling pumunta ka dito sabi ng isang babaeng tindera ng isda na madalas pagbilhan ni Mira. Opo. Mahigit 1 linggo na rin po kasi ang nakakalipas matapos kong ikasal. Ano? Kasal? Kaya pala ka biglang nawala. Ang akala ko ayaw mo nang bumili dito. Naku, hindi po. Sa inyo lang naman talaga ako kampante pagdating sa tindang isda. Garantisadong quality at mura talaga ang tinda nyo kaysa sa iba. Hay, ikaw talaga Iha. Gusto mo lang maka-discount O siya, ano bang bibilhin mo ngayon? Puro bagong hango ang mga to, kaso konti na lang ang klaseng mapagpipilian mo gawa ng marami na ang humuli kanina o bumili kanina. Sige, pili. Mira! Nandito ka lang pala. Ang akala ko iniwan mo na ako dito. Hindi ko naman alam na ang dami palang pasikot-sikot dito. Muntik na nga rin ako madulas Sabi ni Hugo na pawisan at medyo hinihingal pa dahil sa pagtakbo. Ang akala ko nasa likod lang kita. Kung san-san ka naman kasi ata tumitingin. No, it's not like that. Hindi mo ba nakikita ka?
Sobrang dami kayang namimili dito. Hindi ko talaga inaasahan na blockbuster pa lang isang palengke. Naku iho, hindi lang ngayon yan, halos araw-araw dagsa talaga ang mga mamimili dito. Ngayon ka lang ata nakapunta sa ganitong lugar, no? Halata ko sa pananamit, pananalita at kutis mo eh. Mukhang mayaman ka. Bakit ba kasi nandito ang gwapong isang tulad mo, ha? Ay, teka, kilala mo si Mira? Imposible kayang ikaw ang asawa niya? Opo. Yugo pong pangalan ko, miss. Sabi ni Yugo na may kasama pang makalaglag panty ng ngiti. Miss? Nako, may asawa na akong iho. Alam mo ba, napakagwapo talagang binata. Napakaswerte sa'yo ni Mira. Siguradong makakabuo talaga kayo ng cute ng mga bata. Sigurado kung naumpisahan nyo na, nako, napakadaldal niya talaga ho, ano? Sambit ni Mira habang may pilit ng ngiti sa mga labi. Ay, pasensya na. Sige na, pwede na kayong umorder. Papakyawin ko lahat yan. Nakangiting sabi ni Yugo na para bang wala lamang sa kanya ang mga lumalabas sa bibig niya. Matapos mamili sa palengke, saglit rin silang dumaan sa isang grocery store upang mamili. Matapos ng kanilang mga napuntahan, kaagad namang umuwi ang dalawa sa condo unit nila. 1 kilo ng galunggong, kalahating kilo ng tinapa at 3 kilo ng bangus? O ngayon, anong gagawin natin sa mga isdang yan? Sa tingin mo ba pareho nating mauubos yan? Hindi ka pa nga ata kumakain ng mga ganyang uri ng isda eh. Bakit ba naman kasi pinakyaw mo ang lahat ng to ah? Well, the fish vendor seems really nice. Sabi ni Yugo na may ngiting nakakaloko sa mga labi nito. Ano? Ay, ang sabihin mo, utu-utu ka lang. Nasabihan lang ng gwapo na makyaw agad. Hindi ka talaga pwede sa palengke. Uubusin mo lang lahat ng paninda dun eh. Nako, imbes na makatipid sana, ayusin mo na nga lang ang ibang mga pinamili natin. Oh, ano yan ha? Bakit parang bigla kang natatawa ngayon? Sa tingin mo ba nagbibiro ako? I'm sorry, I can't help it. Kasi naman, parang asawa na talaga kita sa mga sinasabi at ginagawa mo ngayon. Ako? Asawa mo? Bakit peking asawa? Excuse me? Kung sakali man na maikasal ako ulit, hinding-hindi ang lalaking katulad mong pakakasalan ko, no? Oh really? Kung ganun, ano pala ang gusto mo sa lalaki? Tell me. Nakapamewang na tanong ni Yugo. Sus, ano namang paki mo dun? Hindi mo na kailangan malaman pa yun, no? Well, I have to. Tinatanong kita bilang boss mo ngayon. So sabihin mo sa akin, ano-ano ang gusto mo sa isang lalaki? Mera Delavin? Gusto mo talagang malaman, Mr. Yugo Serpente? Okay. Unang-una, ayokong Yugo ang pangalan niya. Hep-hep, mamaya ka na magsalita, okay? Pangalawa, ayoko sa magastos. Yung tipo bang bibili ng isang buong condo building dahil nasabihan lang na gwapo? Pangatlo, ayoko sa manyak. Yun lang. What? Seriously? Niloloko mo lang ako eh. Ang tanong ko tungkol sa mga gusto mo sa isang lalaki. Hindi yung iisa-isahin mo ang lahat ng mga bagay na ayaw mo sa akin. Bahala ka nga dyan. Hoy, teka. Saan ka pupunta? Ano bang problema ng lalaking yun? Wala naman akong sinabing mali ah. Napapakamot sa ulong, sabi ni Mira. Makalipas ang 1 linggo, isang malaking pagtitipon naman ang pinuntahan ni Mira at Yugo. Isang charity ball iyon kung saan ang layunin ay makalikom ng malaking halaga upang ipang-donate sa mga batang nasa ampunan. Ay, nasan kaya ang lalaking yun? Bakit bigla na lang niya akong iniwan sa ganitong klase ng lugar? Hindi na dapat ako sumama sa kanya eh. Puro mayayaman pa ang lahat ng tao dito. Baka kung anong katangahan lang magawa ko eh. Oh, miss, are you okay? Mukhang may hinanap ka. Tanong ng isang moreno, matangkad at guwapong binata. Opo. Oo, hinahanap ko lang asawa ko. Si Yugo. Yugo Serpente. Oh, so ikaw pala ang babaeng pinakasalan niya. You must be Mirasol Delavin? Tama. Ako nga ang asawa ni Yugo. Nakita mo ba siya? Hindi. Actually, kahit nga magkita kami, siguradong hindi niya ako papansinin. Anyway, I am Caleb Mortañez. Your husband competitor in business. I see. Sige, hanapin ko na muna ang asawa ko. Oh wait, you get something on your lips, Mrs. Serpente. Mukhang medyo lumagpas ang lipstick mo. Let me fix it for you. Dahan-dahan namang inilapit ng estrangherong binata ang kanang kamay niya sa ibabang labi ni Mira nang biglang dumating si Yugo. Caleb, how dare you to touch what's mine? Huh? Hey dude, calm down. Hindi ko naman gustong hawakan ang asawa mo. I'm just a concerned business competitor here. Medyo nagkalat kasi ang lipstick niya sa ibabang labi kaya
Naputo lang sasabihin ng binata na bigla namang ihinapit ni Yugo si Mira sa maliit na bewang nito sabay agresibong hinalikan sa mga labi ang babae. Mas pinagpukosan ni Yugo ang ibabang labi ng dalaga kung saan may nagkalat na lipstick nito. Hindi naman makagalaw si Mira mula sa kanyang kinatatayuan at parabang bato na nanigas. Tsaka lamang natauhan ng babae nang biglang kagatin ni Yugo ang ibaba niyang labi. Alright, I'm finally done. Ako na magbura ng nakakalat na lipstick sa ibabang labi mo. Problem solved. Kinagat mo nga. Tingnan mo. Pinadugo mo lang. You have forgotten, wife. May iba pa akong pinadugo maliban dyan, di ba? Kaya nga kung may iba pang lalapit sa'yo, sisiguraduhin kong paduduguin ko rin ang buong katawan nila sa maras na pamamaraan. Sabi ni Yugo sabay baling ng tingin kay Caleb Montañez na numero unong kalaban nito sa maraming bagay. Hay, ewan ko sa inyo. Makaalis na nga dito. What? Wait, Mira. Saan ka na naman pupunta? Hintay mo ako. Halos mahigit 2 buwan na ngayong nagsasama sina Yugo at Mira at sa bawat araw hindi na talaga mawala ang pagbabangayan nila. Madalas silang magtalo mula sa maliit na dahilan at sa huli, isa naman sa kanilang dalawa ang biglang aalis kapag naaasar. Sa kabila ng lahat, batid ni na Yugo at Mira na mayroon na silang kakaibang nararamdaman para sa isa't isa. Nandito ka na kaya ang lalaking yun? Magugustuhan niya kaya itong dala kong pizza? Hindi bale na. Hindi ko naman binili to para sa kanya eh. Wika ni Mira sa sarili. Nang ilalagay na sana ni Mira ang passcode ng condo unit ni Yugo, laking gulat niya nang makitang medyo nakaawang na ang pinto. Walang kaba namang binuksan ni Ayon nang dahan-dahan upang makapasok. Nagtataka rin ang dalaga nang mapansing walang nakabukas na ilaw sa loob. Walang pag-anilangan namang kinapa ni Mira ang switch ng ilaw sa gilid ng pinto at nang mabuksan niya Ayon, tumambad kay Mira ang asawa na nakahiga sa mahabang sofa habang may babaeng nasa ibabaw nito at wala nang saplot ng pang-itaas. Nang mapalingon ng babaeng higad sa kinatatayuan niya, mas lalo pang nanginig ang kalamnan ni Mira nang mamukaan ang babaeng nasa ibabaw ni Yugo. Oh, look who's here. The wife. I mean, contractual wife. What now, huh? Mira. Mira, teka lang. Let me explain everything. Planado tong lahat ni Tiffany. Teka, saan ka pupunta? Hugo, huwag mo na siyang habulin. Nandito naman ako eh. Wala na siya. Wala na ang peke mong asawa ngayon. She's my real wife. You freak! Ilang beses pa bakit ang kailangang ipagtabuyan na? Baliw ka na talaga. No! Wait! Hugo! No, please, don't go! Stay here! Hugo, bumalik ka nga dito! Samantala, buong tatag namang itinuwid ni Mira ang kaniyang paglalakad. Pilit niya ring pinipigilan ang pagbuhos ng kaniyang luha. Alam niyang wala siyang karapatan para magalit at masaktan sa naaktuhan nito. Hindi niya dapat iyon maramdaman. Mali. Mali ang mahulog ang kalooban niya para kay Hugo. Wait, Mira. Let me explain first, ha? Mira, stop! Mag-usap naman tayo saglit, please. Sabi ni Hugo habang sinusundan si Mira sa labas ng condo building. Tuloy-tuloy at mabilis namang naglakad pa si Mira. Hindi niya tinangkang lingunin ng binata kahit isang beses. Bigla na lamang nagulat ang dalaga nang buhatin siya ni Hugo na parang sako ng bigas. Hoy, ano ba? Hugo, ano ba sa tingin mo tong ginagawa mo, ha? Ibaba mo nga ako? Huh? Saan mo ako dadalhin? Walang yaka talaga, ibaba mo ako sabi eh. Singhal ni Mira habang pinaghahampas ang likuran ni Hugo. Hindi naman siya inimik ng binata. Patuloy lamang naglakad si Hugo habang buhat pa rin si Mira. Ilang minuto naman ang nakalipas nang makarating sila sa parking lot basement ng condo building. Sa palitan na isinakay ni Hugo ang dalaga sa loob ng kaniyang sasakyan. Hugo, pababayin mo na nga ako sa kotse mo. Hayaan mo na akong umalis. No, you stay here. We have to talk first, Mira. Hindi pwedeng matapos ang gabing to na hindi ka na ipapaliwanag. Kailangan pa ba? Ha? Alam mo Hugo, sa totoo lang wala akong problema. Sa nakita ko. Ang kaso, bakit siya? Bakit ang babaeng yun pa ang babaeng napili mo para maging kalampungan sa kondo mo? Hindi lang siya basta ordinaryong babae eh. Ex, soon to be wife mo siya, Hugo. Alam mo, hindi ko talaga maintindihan. Kung trip mo naman pala talaga ang babaeng yun, bakit ako pang pinakasalan mo? Dinamay mo pa ako sa walang kwentang kalukuhan mo eh. Ano, bored ka ba? Wala kang ibang magawa sa buhay mo, ha? Gusto mo lang ba na may mapaglaruan ka, ha? Mira, it's not like what you think, okay? Alam mo, gasgas na ang linyang yan eh. Wala na bang? Teka nga muna.
Ano ba itong ginagawa natin? Para tayong totoong mag-asawa kung magtalo ngayon. Nakakatawa. Samantalang hindi naman talaga tayo tunay na mag-asawa. Bakit? Hindi ba? Totoo naman talagang kinasal tayo, Mira. Kaya nga dapat na maipaliwanag ko sa yung lahat. Oo, kasal nga. Totoong kasal lang tayo sa papel. Yun lang yun, di ba? Baka nakakalimutan mo na ikaw ang numero unong may pakana nito. Nagpapanggap lang tayo bilang mag-asawa. Walang totoo na kahit ano sa pagitan nating dalawa. Kaya ano pang silbi na? Kung ganun, anong tawag mo sa nararamdaman ko para sa'yo ngayon? Alam mo, hindi ko na kaya magpanggap pa. Sa tingin ko oras na para malaman mo kung ano totoo kong nararamdaman, Mira. Kung meron man akong tinatago ngayon, yun na yung totoong nararamdaman ko para sa iyo. Ngayon. Mahal kita, Mira Soldelavin. Sa tingin ko nga, nagsimula lang ang lahat nang makita kita sa kalsadang yon. Hindi lang kita basta kinuha noon para dalhin sa altar. Pinili kita. Ano bang pinagsasabi mo, Yugo? Malaking kalokohan yung sinasabi mo. Hindi na natapos ang sasabihin ni Mira nang bigla siyang halikan ni Yugo sa kaniyang mga labi. Marahan ang naging bawat paggalaw ng mga labi nito sa kaniya. Ilang segundo lang ang nakalipas ay tumugon na rin si Mira sa paghalik ni Yugo. 5 minuto ang nakalipas bago huminto ang lalaki sa paghalik sa kaniya. Do you have any idea what you do to me? Ikaw lang ang nakakapagbaliw sa akin ng ganito. Sobrang hulog na ako sa iyo, Mira. Ngayon, mula sa halik na yon, sa tingin mo ba hindi tunay ang nararamdaman ko para sa iyo? Kung may pag-aalilangan ka dahil sa nakita mo kanina, naiintindihan ko. Pero hindi yun gaya ng iniisip mo. Tiffany is a crazy woman. Kailanman, hindi ako nagkaroon ng kahit anong relasyon sa kanya. Isang beses tinulungan ko siya sa mga nambabasto sa kanya. Doon nagsimulang obsession niya sa akin. Ang iniisip niya akong lalaki nararapat para sa kanya. Ilang beses kong sinubukan makipagrelasyon sa iba pero siya ang sumira nun. Nakita mo naman nangyari sa simbahan. Okay na, Yugo. Kahit hindi ka na magpaliwanag, naramdaman kong totoo ang mga sinasabi mo dahil sa paghalik mo sa akin. Naiintindihan ko lang lahat ngayon. Talaga? Kung ganun, gusto mong malaman, Mira, pero pareho ba tayo ng nararamdaman? Mahal mo rin ba ako? Pwede mo ba akong halikan ulit, Yugo? Namumulang tanong ng dalaga. Ano? Gusto mong halikan kita ulit? Ang ibig bang sabihin niyan, mahal mo rin ako? O baka naman nakakit ka lang ulit sa akin, oh? Sabihin na lang natin na pareho. Kaya nga halikan mo na ako ulit bago pa magbago ang isip ko. Well, I thought maybe we can do a little more than just kissing. Hoy, Yugo. Nasa loob tayong dalawa ng kotse mo ngayon. Hindi na nakaangal pa si Mira nang bigla siyang halikan ng mariin ni Yugo. Hindi naman tumutol pa ang babae. Sa halip, ipinatong pa nito ang kaniyang mga kamay sa ulo at leeg ng lalaki. Hindi na namalaya ni Mira na nakaupo na pala siya ngayon sa kandungan ni Yugo. Unti-unting bumaba ang halik ng lalaki mula sa pisngi, papunta sa leeg ng babae. Damn it. I love you, Mira Soldelavin. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal rin kita, Yugo Serpente. Sabi ni Mira sabay halik sa noo ni Yugo. Mira, I can't hold back anymore. I want you now. Sabik naman na hinalikan nila ang isa't isa. Halos hindi maawat ang bugso ng kanilang mga damdamin. Bawat segundo, minuto at oras ay naging mahalaga sa bawat isa. Sa sandaling iyon, muling naging isa ang katawan, puso at damdamin ni Yugo at Mira. Napuno ng halinghi ang buong kotse ngunit wala na silang pakialam kung may makarinig man sa kanilang dalawa. Kinabukasan, damang-dama ni Mira ang sakit ng kaniyang buong katawan. Matapos ang makailang ulit nilang pag-iisa, muli pa ayong nasundan sa loob ng kanilang condo unit na tinutuluyan. Bawat sulok nun ay naging saksi sa mainit nilang gabi. Sa ngayon ay kasalukuyan naman silang nasa iisang kama at walang saplot. Good morning, Miss Sleepyhead. Nakangiting bati sa kanya ni Yugo. Yugo? Hindi pa naginip o imahinasyon mo lang ang lahat ng nangyari kagabi. Totoong may nangyari sa atin. Well, nakailang rounds pa nga tayo eh. We're both so loud at night. Bakit mo naman ako hinampas sa tiyan? Sobrang sakit na niyan, kakasakay. Ay, bastos ka talaga, no? Namumulang sabi ni Mira. Binastos mo rin naman ako kagabi, di ba? Pareho lang tayo nagbastusan kagabi. Anyway, gusto mo bang ulitin natin ang mga ginawa natin? I mean, meron pa akong pwedeng ipakita. Ikaw talaga. Hindi ka pa napapagod, ha? Halos magkalasog-lasog na nga ang katawan ko sa mga pinagagawa mo sa akin kagabi. Ang akala ko ba iingatan at aalagaan mo ko?
Halos wasakin mo na ako nun eh. Kasalanan mo yun, oh. Hindi ko mapigilan ang sarili ko eh. Hindi mo ba alam kung gaano ka hot at sexy? Kaya nga, ayoko mawala ka sa paningin ko eh. Natatandaan mo ba nung pumunta tayo sa party? Tinititigan ka pa lang niya. Halata akong tinatayo ng kalib na yun sa'yo eh. Ibang usapan na talaga kapag ikaw naman ang tinarget niya. Nainis lang talaga ako kapag naalala. Hindi naman natapos ang sasabihin ni Yugo nang bigla siyang yakapin ng mahigpit ni Mira habang pareho pa rin silang nakahiga sa kama. Baliw ka talaga. Ano pa bang dapat mong ipagselos ha? Ibinigay ko na sa'yo ang buong puso, katawan at pag-ibig ko. Hindi pa ba sapat ang mga yon para maging kampante ka? Sayong-sayo lang ako, Yugo. Bakit? Bakit parang kinikilig ako sa mga sinabi mo? So, ganito palang pakiramdam nun, no? Mira, you know, hugging is nice but I was hoping we could do something else. Naku, yan ka na naman eh. Gusto mo bang masaktan ulit, Yugo Serpente? Gusto ko lang naman na gumawa tayo ng baby. Ano? Sa napakaraming beses na ginawa natin ang bagay na yon, sa tingin mo ba imposible pang hindi tayo makabuo? Teka. Parang naduduwalata ako. What? Wait, masama bang pakiramdam mo? Did you eat something bad? Gusto mo bang dalhin kita sa Anak nang, bakit ngayon ka lang napangtanto ang lahat? Pero imposible. Mira, ano bang sinasabi mo? Anong napagtanto mo? Oh shit. Pero, pareho lang ba tayo ng iniisip ngayon? Oh, you must be pregnant. Yes, nakabuo na rin tayo sa wakas. Bakit naman inampas mo na naman ako? Masyado ka na talagang mapanakit Parang ang moody-moody mo na ata lately. Paano hindi kita bibigwasan? Kagabi lang naman na ulit ang nangyari sa atin. Ang ibig sabihin lang nun, hindi ka gumamit ng kondom nung nasa elevator tayo. Sa pagkakataong iyon, abot-abot ang pangahampas na ginawa ni Mira kay Yugo. Simula ng araw rin na iyon, wala nang gumambala sa relasyon nila. Masaya silang nabuhay magkasama at binuo ang kanilang masayang pamilya. Totoo talaga na kapag pag-ibig na ang nangingibabaw, kahit anong peke ng isang bagay ay magiging tunay pa rin ito.